Welcome po kayo sa 140 Financial Class. Ako po si 140 Guro. Sa Taiwan, araw-araw kang nagsusumikap, magtrabaho at kumita. Pero pagdating ng katapusan ng buwan, napapansin mong ubos na agad ang pera mo at nagpapaisip ka, saan ba napunta ang pera ko? Naranasan mo na ba ito? O tuwing payday, baka naisip mo, paano ko hahatiin ang perang ito? Ipapadala ko ba muna sa pamilya? Magsasave muna ako ng konti? O gagamitin ko ba muna sa mga importanteng bagay? Kung oo, hindi ka nag-iisa. At huwag kang mag-alala, tutulungan ka ng video na ito para makahanap ng sagot. Sa video na ito, tatalakayin ng 140 ang ano ang ibig sabihin ng financial management. Ang 4 na core concepts ng financial management. Karamihan sa mga pumupunta sa Taiwan para magtrabaho ay may mga goals na nais matupad. Maaaring ito ay para mas mapabuti ang buhay ng pamilya, mabigyan ng mas magandang edukasyon ang mga anak, o makapagsimulang muli ng bagong buhay pag-uwi sa sariling bayan. Para matupad ang mga layuning ito, kailangan natin ng pera. At bukod sa pagsusumikap para kumita, kailangan din nating matutong mag-manage at magplano ng tama sa ating pera. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang ating savings. Ang maayos na pagmamahalaan ng pera ay tinatawag na financial management. Kung bawat buwan ay nakakapagtabi ka ng kahit kaunting halaga, unti-unti itong lalaki. Paglipas ng 3 o 5 taon, makakabuo ka ng malaking savings. Tandaan mo lang ang concept. Magtiis muna bago mag-enjoy. Kaya ngayon na nagsusumikap tayo sa Taiwan, kung marunong tayong mag-manage ng pera, matutupad din natin ang mas malalaking pangarap. Tingnan natin ang isang simpleng halimbawa. Kung nagtatrabaho ka sa Taiwan, tumatanggap ka ng buwanang sahod mula sa iyong employer, ang sahod na ito ay iyong income. Maaari mong isipin na ang sahod ay parang tubig na pumapasok sa isang bathtub. Samantala, ang iyong gastos tulad ng pagkain, pamimili ng gamit, ay parang tubig na lumalabas sa bathtub. Ang natitirang tubig sa bathtub ay ang iyong savings. Kaya, meron tayong simpleng formula. Savings equals income minus expenses. Ang formula na ito ay mukhang simple, pero napaka-practical. Nakakatulong ito para mas malinaw nating makita ang ating financial situation at mas maayos na ma-manage ang ating income at expenses. Ngayon, baka itanong mo, paano ko mapapalaki ang natitirang tubig sa bathtub o ang aking savings para matupad ang aking goals? Dito kailangan natin alamin ang 4 na core concepts ng financial management. Kanina, napag-usapan natin kung gaano kahalaga ang financial management. Ngayon naman, paano nga ba ito gagawin? Next, titingnan natin ang 4 na core concepts ng financial management. Pagdagdag ng kita, pagbawas ng gastos, savings, at risk management. Ang mga konseptong ito ay makakatulong sa iyo, step by step para mas ma-manage ang iyong pera at maabot ang iyong financial goals. Gamitin natin muli ang halimbawa ng bathtub. Kung gusto nating mas dumami ang tubig na pumapasok sa bathtub, alamin natin ang mga konsepto sa ibaba. Unang konsepto, dagdagan ang tubig na pumapasok sa bathtub. Sa financial management, ito ay tinatawag na pagdagdag ng kita. Ikalawang konsepto, bawasan ang tubig na lumalabas sa bathtub. Sa financial management, ito ay tinatawag na pagbawas ng gastos. Ikatlong konsepto, magtabi ng bahagi ng pumapasok na tubig at ihiwalay ito para hindi ito agad lumabas. Ito ang tinatawag na savings. Ika-4 na konsepto, minsan may mga unexpected situations parang may butas sa bathtub na tuloy-tuloy ang paglalabas ng tubig. Kapag nangyari ito, pwedeng masayang ang lahat ng ating pinaghirapan. Ang paraan para mabawasan ang ganitong sitwasyon o kung mangyari man ay mabawasan ang mawawala ay tinatawag na risk management. Susunod, tatalakayin natin ang mas detalyado ang bawat konsepto, pero masulit ang bawat piso na mayroon ka. Ready ka na ba? Simulan natin sa pag-manage ng iyong income at expenses. Unahin muna natin ang pag-intindi kung ano ang ibig sabihin ng pagdagdag ng kita. Isipin natin kung gusto nating mas dumami ang tubig sa bathtub, isa sa mga paraan ay dagdagan ang pumapasok na tubig sa loob. Ito ang konsepto sa pagdagdag ng kita. Sa Taiwan, ang sahod mo ay isa sa pangunahing sources ng iyong income.
Pero bukod dito, may iba ka pa bang paraan para magdagdag ng kita? Halimbawa, mag-invest sa ginto o iba pang asset sa Pilipinas. O kaya ay magpatakbo ng maliit na tindahan sa iyong hometown para magkaroon ng extra income. Ngunit tandaan, sa Taiwan, hindi pwedeng mag-part-time o mag-double job ang migrant workers. Pero pwede pa rin tayong maghanda para sa mga magandang kinabukasan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng sariling kakayahan. Halimbawa, pag-aaral ng Mandarin para mas gumanda ang communication skills para dumami ang oportunidad sa trabaho. Kung mas mahusay ang Mandarin mo, hindi lang magiging mas maayos ang pakikipag-usap sa employer, kundi maaari ka ring magkaroon ng chance para sa mas mataas na sahod. Kaya ngayon pa lang, ang pag-invest sa sarili mong learning ay isa sa pinakamahalagang hakbang para sa pagdagdag ng kita sa hinaharap. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang ibig sabihin ng pagbawas ng gastos. Kung hindi natin kayang dagdagan ang pumapasok na tubig, pwede naman nating bawasan ang paglabas ng tubig. Ito ang tinatawag na pagbawas ng gastos. Sa madaling salita, ito ay tungkol sa pag-manage ng ating gastos. Ang mga gastos ay parang drain ng bathtub. Kung hindi natin kokontrolin ang daloy ng tubig palabas, mabibilis maubos ang laman ng bathtub. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagtatala ng bawat gastos. Sa ganitong paraan, mas malinaw mong makikita kung saan napupunta ang iyong pera. Pag-isipan mo, alam mo ba kung magkano sa buwan ng gastos mo ang hindi talaga kailangan at pwede mong ipunin? Sa pamamagitan ng pagre-record ng expenses, mas magkakaroon ka ng control sa iyong spending habits. At doon mo makikita kung aling mga gastusin ang pwedeng bawasan o iwasan. Susunod, kailangan nating matutong maging matalino sa paggastos at kilalanin ang pagkakaiba ng kailangan at gusto. Bago bumili, tanungin mo muna ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito? Halimbawa, kailangan mo nang palitan ang cellphone mo, maaari kang pumili ng bagong phone na 20,000 NT o 10,000 NT. Pag-isipan kung anong mga features ng 20,000 na phone ay talagang kailangan mo ba o gusto mo lang. Kapag pinag-iisipan mo muna bago bumili, mas malaki ang tansya na makagawa ka ng mas maayos na desisyon sa paggastos. Ikatlo, kailangan natin matutong mag-ipon. Ito ang susi para matiyak na hindi maubos ang tubig sa bathtub. Kanina, natutunan natin ang konsepto na savings equals income minus expenses. Pero maaari din natin itong baliktarin na income minus savings equals expenses. Maaari kang magtakda ng isang fixed saving goals, halimbawa, magtabi ng 5,000 NT bawat buwan, isipin mo ito bilang prinsipyo ng save first before spending. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, unahin mong magtabi ng savings at saka mo lang gastusin ang natira para sa daily expenses. Sa ganitong paraan, makakaiwas kang maubos lahat ng pera at maiwanang wala kang ipon. Tungkol naman sa kung paano magtakda ng magandang savings goal, ipapaliwanag pa namin ng mas detalyado sa susunod na video. Pinakahuli ay ang risk management. Sa araw-araw na buhay, may mga hindi inaasahang gastos, gaya ng biglaang medical emergency, malubhang sakit o injury ng nangangailangan ng gamutan. O kaya mga kalamidad tulad ng bagyo at lindo na nagdudulot ng malaking gasto sa ating pamilya. Sa mga ganitong pagkakataon, maaring kailangan natin ng malaking halaga para gastusin. Tanungin mo muna ang sarili, nakakatulong ba ang kasalukuyang financial habits mo para mabawasan ang epekto ng ganitong risk? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng risk management. Isa sa mga paraan para mabawasan ang risk ay ang pagkakaroon ng financial protection. Halimbawa, health insurance o accident insurance. Sa ganitong paraan, kapag may emergency, hindi mo na kailangan galawin lahat ng iyong savings para tugunan ang biglaang gastusin. Bukod dito, iwasan din ang high-risk investments o mga hindi klarong money gains dahil baka bigla na lang mawala ang lahat ng perang pinaghirapan mo. Sa pamamagitan ng maayos na risk management, mapoprotektahan natin ang ating finances at masisiguro na maging mas matatag ang ating future. Ngayon, natutunan natin ang 4 na core concepts ng financial management: pagdagdag ng kita, pagbawas ng gastos, savings, at risk management. Maaring simple lang pakinggan ang mga konseptong ito. Pero kung gagawin natin ito araw-araw, makakatulong ito para mas mahusay nating ma-manage ang ating pera at matupad ang ating mga goals. Simula ngayon, subukan mong i-record ang iyong mga gastos at magtakda ng fixed savings amount bawat buwan.
Tandaan, ang financial management ay isang proses ng pag-iipon. Kahit maliit lang ang naiipon mo bawat buwan, sa pagdaan ng panahon ay lalaki rin ito. Kaya tandaan itong concept, uunti-unti mag-ipon hanggang sa maging marami. Basta't magpapatuloy ka at hindi titigil, siguradong magkakaroon nga bungga ang lahat ng iyong pinaghirapan. Tandaan din, ang financial management ay hindi lamang para sa mayayaman. Ito ay isang skill na pwede matutunan ng lahat. Anuman ang laki ng iyong kita, kung marunong kang mag-manage, bawat piso ay maaring magdala ng malaking value at makakatulong sa iyong mga pangarap. Kaya tara, sama-sama tayo magsikap at maglatag ng matatag na pundasyon para sa mas magandang future. Hanggang dito na muna ang ating lessons tungkol sa basic concepts ng financial management. Sa susunod na video, pag-uusapan naman natin kung paano mag-set ng saving goals at kung paano i-manage ang ating income at expenses. Bye! At magkita tayo muli sa susunod na lesson.